Ayan, bali, ang gagawin po natin ay mag-granite tayo, no? Ito yung nga po yung sinasabi ko sa inyo na yung foreman at contractor kailangan marunong, ano? Kasi kung wala kang makuha na mag-granite o kaya magtatiles, kailangan ikaw ang ihipo. Kaya katulad nito, mag-granite, walang ihipo niya, kundi ako ang gagawa niyan, gagawin natin, ano? Yan po, siyempre sa pagsukat niyan, kuhain muna natin yung haba niyan. Kasi itong mga ganito, karamihan yan, standard na 60, ano. Kuhain na yan natin yung haba. Sinukat na natin yan kanina, 8 feet po yan. Siyempre, ito na yung ating granite, binuhat na natin, ano. Nagawa tayo ng pinaka-patungan niya, na 3/4 yung patungan. 3/4 yung ating patungan, ano. Tapos, lagay tayo ng granite. Siyempre susukatin natin yan. Pagkasukat niyan, putulin natin sa 8 feet, ano. Lagyan natin ng masking tape at saka natin gagrinderin, ano. Ayan, bali ginuhitan na natin, ano, gamit yung ating masking tape para makapag-guhit tayo dyan. Dahil kung hindi po natin lalagyan ng masking tape yan, hindi natin maguguhitan ng lapis yan, ano. Siyempre tatabasin na po natin yan. Pag natabas natin, susunod natin yung tabas dito, no. Yung sasakto na 60. Kinuha lang natin yung pinakahaba na gusto natin, yung 8 feet na sinasabi ko, yung katulad ng sinukat natin kanina doon, yung sakto sukat ng 8 feet, kinuha natin. Siyempre tatabasin natin at ay susunod natin yung 60 na standard dito, no. Tara, let's go. Ayan, bali, natabas na po natin yung ating kailangan na tiles, ano. Yan, ay granite. Yung kailangan nating haba dyan ay natabas na natin at yung lapad na 60, no. Yung lapad po na yan, standard na 60 yan. Ngayon, sumobra rito na 5 cm, tabasin nyo po, ano. Ayan, nakita nyo mga gatla-gatla. Mga pinagtabasan po yan itong isa, no. Pinagtabasan niya, siroho niya. Ngayon, tatabasin natin ngayon yung mga gatla-gatla na yan para magamit natin sa likuran nito pang double. Huwag nyo po itatapon dahil sayang, pwede po natin ipan-double yan. Ganyan lang po gagawin natin, katulad yan. Nakita nyo, tinatabas na natin siya, no? Gagamitin natin pan-double sa likod para makatipid tayo sa granite, ano? Dahil napakamahal ng granite. Ayan, ganyan lang po, oh. Nakita nyo? Huwag niyo papaabutin sa kanto, no, gaya na sinabi ko, para pag dinikit po natin itong ganyan, kaya pag tinapan natin ng glue max, hindi po makikita rito yan. Dahil pag hinasa nyo yan, pag may tama yan, kitang-kita, ang pangit po tignan. Ayan, siyempre, pagkatapos natin tabasin yan, tapos natin gatlaan, kailangan tandaan nyo po yung gatlaan nyo, ha. Huwag umabot sa kanto, dahil pag yan umabot sa kanto, pag tapal ninyo nitong kadobol, ay makikita sa gilid pag hinasa nyo na, no. Tsaka pangit siya tignan. Ngayon, ang gagawin natin kasunod niyan ay maghahalo na tayo ng glue max, ano. Paghalo natin ng glue max, kailangan timplahin po natin ng glue max na kakulay nito, no. Ito po ay gray. Ihahawid natin sa gray. Tara, let's go. Tapos siyempre ang gamit natin glue max, yan po yung gamit natin, tsaka hardener. At siyempre meron tayong toner na black. Meron din tayong toner na white para makatimpla tayo ng gray, ano. Tapo, let's go. Ayan, nakatimpla na tayo, no. Bali, magaan na tayo. Maghahalo na tayo nito ng ating glue max. Nakatimpla na tayo.
Maghahalo na tayo. Papakita ko sa inyo paghalo. Gagamit tayo ng hardener, ano. At saka kailangan mabilis. Ayun, magtitimpla na tayo, no? Nakita mo lang yung ano. Kailangan kasi dito, sa pagtimpla nito, kailangan mabilisan ang labanan dito. Hindi tayo pwede magpa-tumpik-tumpik dito. Konting hardener, maghihalo mo ng gusto, no? Kailangan po sa pagano nito, halo ka lang, mabilis ka. Dahil para itong polita, paabutan ka ng tuyo. Lagay. Naubusan, timpla. Lapot ng hardener. Ayan po, kailangan po talaga mabilis dito, no? Hindi pwedeng mabagal. Lalabutan ka ng tigas. Kabilaan po lagay, no? Kabilaan. Timpla ulit. Hardener. Kailangan mabilisan to. Abutan tayo ng tigas. Ayun, sasalpak natin. Ganyan lang po kabilis. Pantay natin sa kanto. Pantay rin sa kabilang kanto. Gamitan ng F-clam. Isang pisil muna, no? Hinaan mo muna ang pisil. Ganyan dito sa kabilang dulo. Dulo muna. Hinaan mo ng pisil. Hanggang sa sumuka siya, no? Kailangan hinaan lang yung pisil. Hanggang sa sumuka yung pinaka-palaman niya. Ngayon, siyempre, kailangan natin kunin yung nasa gilid. Ipantay natin. Ayan o, kita nyo napakabilis tumigas. Ganyan po yan pagka mabagal ka. Abutan ka ng tigas ito. Ano? Tayo ng konti pa? Okay na. Forma na natin, ano? Nakita nyo siya. Dahil dikit na natin, natin na natin matuyo. At tatabasin natin yung pinakakabilang side. At syempre, pupwesto na natin doon. Saan natin nasain niya, sabay-sabay na ang paghasa. Ayan, bali ito na yung pang counter natin sa kabilang side na may lababo, no? Ito naman yung pinaka-panggilid. At syempre, ito naman yung pang top ng ano natin, yung lagay ng pagkain, ano, service food, ayan, no? Bali, dito na yung huling tinatabas natin ay para dito na. Ayan. Ayan, good morning, ano? Medyo maaraw. Tayo ngayon, maaraw na umaga. Ayan, bali, ito ay hindi pa natin na, ano, no? Nahasa. Magsisimula pa rin tayo maghasa. Ang inuna po natin dito, yung ating bar counter, tapos yung sa CR, ano? Ayan, makita nyo, meron siyang, ano, no? Yung kinulay natin, ginaya lang natin kulay nito, no? Ayan. Bali, ang asain po natin yan. Ang paghasa po niyan, kailangan po, ang paghasa po ay kailangan po natin ng, sandali lang po, kukuha tayo ng talim. Ayan. Pag nagasa po tayo ng ganyan, nakita nyo, hasain na po natin yan. Kailangan po natin yung ganitong talim, ano? Yung 885, ano? Kailangan medyo makapal talaga. Pang-wrapping po yan. Pagkatapos po natin hasain ng pang-wrapping, susunod po natin na panghasa ay yung number 100 na, no? Sunod 150, sunod, ay, isusunod pala natin 60, no? Sorry. Pagkatapos po nito, sunod natin yung 60 na pang-grinding, sunod 100, sunod 60, ay, una po ito, sunod 60, 80, 100, saka 150, no?
Ayan, sa pag-asa po naman, kailangan po halos wala kang makitang dugtungan, ano? Dapat ganyan, ano? Tsaka kailangan, pag may nakita po kayong butas doon sa dugtungan nyo, masilyahan nyo po ulit, ano? Ayan, hindi makita kasi maaraw. Masilyahan nyo ulit ng pandikit nyo, no? Yung glue max. Tapos, hasain nyo ulit ng wrapping na ganitong panghasa. Natapos natin hasain siya, lagyan natin ng masking tape, ano? Tapos, gagatlaan lang natin, ay guguhitan lang natin siya ng lapis. Yan, guhit ng lapis. Kabilaan po, ano? Kung anong laki dito, siya rin laki dito. Dito po, huwag nyo nalagyan ng masking tape dahil maguguhitan naman para hindi aksayado sa masking tape. Ayan, ganyan lang po. Ngayon, hahasain na po natin yan. Tignan nyo po kung paano natin hahasain, ano? Ayan, bali ganyan lang po. Ayan, ganyan lang po. Patay kanto lang po, hindi po katulad dati na dati po ay rino-rotor pa namin yan. Yan po ang uso na ngayon, patay kanto lang. Naan na po natin siya, no? Nahasa na natin siya nung ating wrapping, ano? Pero nabilog na rin natin siya kabilaan. Pero nasa wrapping pa rin tayo. Ang susunod natin dyan na panghasa, ito ng 885 na grinding disc na number 60, ano? Yan, 60. Tapos, ang kasunod po niyan ay, tapos ang 60, ang kasunod po ay 80. Ayan. Ayan, medyo baliktad pa. Ayan, 80. Pagkatapos po ng 80, ang susunod natin ay number 100. Ayan, nasa naman number nito. Ayan, nakita nyo, oh. 100, ano? Pagkatapos ng 100, ang isusunod naman natin ito ay number 120. Ayan. Sunod-sunod lang po yan, ano? Pagkatapos niya, tsaka tayo mag-wet pad na 150. Kasi magtatapos tayo sa 120, ah. Ayan, 120, baliktad, ah. Ayusin natin. Ayan, nakita nyo, magtatapos tayo sa 120. Pag i-wet pad po natin to, magsisimula naman tayo sa 150 hanggang 3,000, ano? Papakita ko po sa inyo pag update ko po kayo pag ginagawa natin yung pang wet pad naman, ano? Hindi tayo gagamit ng dry pad kasi pang dry pad po ay hindi maganda. Mas maganda itong wet pad. Tapos, konting punas lang, ayos na, maganda na. Ayan, bali. Dito po sa number 60 na ginamit natin, ano? Bali, kailangan po patayin nyo na kagad yung pinakakamot niya, no? Kamot na itong ating bala. Kailangan tanggalin nyo na po kagad yung gaspang. Dito pa lang po sa number 60, ah. Sa number 60 pa lang patayin nyo na po yung pinakagaspang niya. Dahil pag hindi nyo po pinatay, sinisigurado ko po sa inyo, pagsisisihan nyo. Dahil habang ito po ay ginagrinder at kumikintab, makikita nyo po yung mga guhit-guhit, yung mga kamot nitong pang-wrapping natin, ano? Kaya pagdating pala sa una pala, sa 60 pa lang, linisin nyo na po talagang makinis na katulad nyo, no? 60, pagkatapos sa 80, linisin nyo ng maigi. Para habang tumatagal, hindi nyo makikita yung mga kamot-kamot. Siyempre, natapos na tayo sa ano, no? Natapos na tayo sa ating ginagawa na granite. Natapos natin yung granite dito sa may ating pinaka-pan-wrapping, ano, katulad ng sinabi ko kanina sa mga video natin, nag 60 hanggang 120, ano. Katapos ngayon magsisimula na tayo dito. Yung tinatawag natin na wet pad, ano. Itong wet pad naman na to, simula ka sa 100, ano, 100 hanggang to 3,000, ano. Titirahin na natin yan ng gano'n. At syempre kailangan nyo po ng tubig na binutasan natin ng ganting-ting, ano, para po dumalo yung tubig dito, no. Kailangan po kasi habang ini-ager natin yan, ayan po ay basa, ano, basa, mapatak lang yung tubig, ano, ganyan lang po. Ayan, para po hasain natin. Siyempre kailangan din gumamit tayo nitong, ano, adapter, ano. Ito po yung natawag nating adapter, ano. Kasama po yan, pag bumili po kayo ito, kasama ito, kasama rin siya. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan na meron tayong adapter ay transformer, ano. Yung transformer po kasi pampahina ng ikot nito para po makontrol nyo po yung ikot niyan ng ating ginagranite, no. Masakto nyo po yung ikot niya at tama lang po yung ikot, yung sakto lang po yung ikot niya na hindi talaga sobrang bilis kasi pwede rin po kasi tumalsik itong mga talim na yan, ano. Pwede po kasi tumalsik yan, kaya dito ganyan lang po ang gagawin natin. Ayan, ano.
Mamaya update ko po kayo doon sa may pintuan na ginawa ng ating invisible door, ano, yung ginawa ng ating anak, invisible door. Pag nalulot na pinturahan na, ang ganda tignan niyon. Ayan na po. Sige, sunod na video naman po. Simula na tayo mag wet pad. Nagsisimula na po tayo, no. Huwag nyo po ang hayaang matuyuan to, no. Importante po yan. Kailangan po tuloy-tuloy ang tubig niyang pumapatak niyan. Importante po yan kasi pag iyan po nasunog, nangingitim yan at babakat to sa ating granite, ano, at saka pangit kalalabasan ng ating granite. Wag niyo pong shortcutin yung granite, ano, dahil hindi niyo po makukuha yung tamang natural stone yan. Hindi niyo makokopya itong nasa ibabaw, ano. Wag niyo po shortcutin, hayaan niyo pong sundin niyo yung proseso nung hinihingi ng ano, mga talim na yan. Kailangan po sunod-sunod yan. Ayan. Bali, kakabitan natin yung granite, ano. Naglagay tayo ng adhesive na may halong semento at syempre naglagay tayo ng tubo para yung kamay natin hindi iipit, ano. Tara, bubuhatin na nila. Ayan. Ayan, buhatin na. Ito, doon to gawi, Ito dito sa kabila. Ayan, sige. Yan sa gitna, buhat sa gitna. Ingatan nyo, mabali. Sige. Atras mo na, pasok, tura. Dandahan. Yung tiles baka matapakan niya, mabasag. Yan, ikot. Ikot ka, lipat ka, JB. Yan, salo. Yun. Sabay. Sabay. Ihiga mo na. Sandali. Ihiga nyo na. Ready nyo na paghiga. Hindi, mali kayo eh. Namin, ano. Bali, tatanggalin na yung tubo. Sige, angatin nyo, JB. Oh, hila. Ito, mat. Sige. Angat, baka maputol. Ayan, baba, dandahan. Kesa niya yung pintura ko. Ayan. Ayos. Tulak nyo, JB. Sagad nyo. Sagad nyo po sa pader. Sige, sagad. Sabay nyo, iskwalahan nyo. Yan. Okay na, ayos na. Ayan, sa wakas na ikabit din. Pintura ko. Yan, siyempre naipasok na namin, natanggal na yung tubo. Ngayon wala sa salibel, ano, yan ang mahirap. Kailangan taas pa rito, pupukpukin ng todo rito. Yan ang mahirap yan, magwala sa level. Yun, dibilado. Ayun, dibilado. Bali, ito na lang ang pupukin natin, ano. Ayan, dahil sa nagkaroon tayo ng bato rito, ginawa natin bato, hindi plywood, yung pinakaibabaw ng ating counter, ano. Ngayon, magkakaroon siya ng fascia board. Kakapasya board yan. Katulad nito. Ayan, o. Lalagyan natin siyempre ng fascia board yan. Para magandang tingnan. Hindi ganyan. Ngayon, bali, tara. Pakikita ko sa inyo kung paano ang tamang paglagay ng fascia board, ano. Yung talagang hindi na malalaglag. Lalagyan natin ng alambre yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Ito, oh. Ayan, kung makikita nyo, tayo ay may paltas, ano. Lalagyan natin ng alambre yan. Pag ganyan. Kasi ito itatali natin doon sa pinaka-slab, ano. Yan, ganyan ang forma niyan. Huwag nyong kakalimutan maglagay ng ganyan dahil pwedeng bumagsak itong pinaka-fascia ninyo, ano. Sa pinaka-gilid ng mga granite. Siyempre, lalagyan natin ng pandikit. Siyempre, nalagyan na natin ng glue max, ano. Pandikit niya, ayan, nalagyan natin ng pandikit. Ayan. Pag tigas niyan, diretso na po tayo doon. Kakabit na natin yan.
Doon sa pinaka-ibabaw, ano, pan-siding natin, pinaka-passing niya. Tapos magpapako tayo ng concrete. Ito na ngayon sasabit natin sa concrete, ano. Bali, ito na natin ito na ang ating pagdikit. Stop muna. Yan, sinasabi ko, alam pre. Tampayan natin yan. Ayun, tapos. Lapis. Ayan, bali ito na yung ginagawa nating granite, ano. Nakita nyo naman. Baliin yung pinakapang ibabaw niya, top counter, tapos ito rin yung top ng lababo, no. Bali, ang gagawin naman natin dito dahil sa kita nga yung bato, dahil yung buhos, maglalagay tayo ng fascia board. Ito yung fascia board natin, ano. Ano, ito yung siya. Ngayon, yung nakaraang video na ipinakita ko, yung fascia board natin na yan, nakita niyan, dinagyan natin ng ano yan, dinagyan natin ng alambre. Ngayon, dito naman sa isa, dahil sa hindi na natin siya malalagyan ng alambre dahil nauna natin ikabit itong ating top, di ba? Kaya susuportahan na lang siya na natin siya ng pako, ano? Papakita ko sa inyo kung paano natin yan susuportahan ng pako. Abangan niyo sa sunod na upload natin kung paano natin susuportahan ng pako. Yan na hindi talaga siya matatanggal, ano, malalaglag. Dahil kailangan natin ang mga ganyang fascia board pang lifetime na talaga na hindi siya basta malalaglag. Katulad ng ginawa natin doon, may alambre. Hindi basta malalaglag yan. Ayan lang po ang ginawa natin, ano. At yung kita yung outlet natin, medyo itataas pa natin, ano. At sa sunod na video, abangan nyo ho yung pagkabit natin ng mga fascia board dito. Sa gilid na lalagyan natin ng pako, suportahan natin. Hanggang dito na muna po ang ating video. Update ko kayo sa susunod na video. Sabi ko sa inyo, no, na kailangan natin suportahan ng pako. Ito po, pinutol na natin yung ulo, no. Kaya papakuha na natin. Yung granite po, may kaltas na. Inasa na natin, binawasan na natin. Siyempre, pupunsuin natin. Siyempre, dito naman sa kabila natin lalagyan. Tanggalin natin yung clamp. Lagyan natin ng pako ulit. Pakita mo ito na. Tapos, punsoy. Yan. Ready na siyang lagyan ng glue max, ano? Ayan, nakita mo, hindi makita mapansin masyado yung pako. Lalagyan na natin ng glue max. Gamit, ano, yung brushing. Dati ang ginagamit natin na pang magro-rotor tayo ng granite, ginagamit natin ay yung talim pa ng edger, ano. Ang hirap kontrolin, hindi katulad nito. Mabilis mo makontrol. Ito ay maraming sukat, ano, may 2 inches, may 1 inches, may ano 3 inches. Napakaganda nitong gamitin. Papakita ko sa inyo. Ito ay mabibili sa Shopee, ha.
Ayan, kita nyo naman, bali natapos na natin, ano. Ating utility box ay itataas na lang, siyempre. At siyempre, ito yung ating lababo na ikabit na rin. At, yan, nakita nyo. Ayan, ito tornilyo na lang yan. At naglagay tayo ng fascia board, ano. Makikita mo, meron tayong fascia board. Itong ilalim, iyan naman po ay fluted, ano. Puro concrete yan. Pati itong ilalim nito ay concrete. Concrete po yan. Kaya tayo nagkaroon ng fascia board na ganito. Dahil para hindi anayin. Kaya kita nyo. Tapos na. Ang isusunod naman natin yung ngayon ay yung pinaka lababo, no? Lababo ng CR. Ang gusto niya ay granite, pero yung mga uso ngayon, yung mga naka-slide. Tara, umpisahan natin gawin yun.